Ay, palakpakan natin sila, mga kapatid. Okay, bago natin tuluyang iwan ang ating tinatalakay about the armor of God, let us all be reminded that it is very clear that Christianity is not a playground. It is a battleground, and the battle is real, and it is intense. Okay, so sometimes we may forget, but one thing is true, that we are in a battlefield. Yan po ang isang katotohanan talaga. Every day is a spiritual war, and we have an enemy, and our enemy is real. Totoo po yan, mga kapatid. So either we conquer or we are conquered. But let us not be afraid, because we are on the victory side. Okay? So ngayon, gusto ko rin tingnan natin, mga kapatid, kung saan nakagagawa ang kaaway sa buhay natin. Paano siya nag-ooperate. Okay? What are the principal areas our enemy operates? Okay? Na dapat nating pag-ingatan upang ang kaaway ay hindi makagawa sa atin, mga kapatid. Okay, unang-una dyan, our emotions and attitude. Let us guard our emotions. Our emotions are not stable. Paiba-ibang ating nararamdaman, at yan, sabi ng Bible in 1 Peter chapter 5, verse 8, he's like a roaring lion. Ang kaaway natin, lagi po natin tatandaan ito, ha? Ang kaaway natin ay parang mayong maatungal, like a roaring lion, naghahanap ng masisila. Kanya lang kaaway natin. Nag-aabang lagi. Naghihintay ng pagkakataon sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, laging nakaabang. At isang inaabangan niya sa atin, our emotion. Kaya kapag nakita niya na ang bawat isa sa atin having this emotional problem, we become miserable, weak, nandiyan ang kaaway to give us what we call depression. Kasi mahina Diyan tayo mahina sa emotion natin, mga kapatid. Kaya kapag merong hindi maganda na tayong nararamdaman na naman, laging nandyan ang kaaway, nakaabang sa atin, at madali na tayong malinlang. Kaya dapat wag tayong maging, okay lang naman na maging gamitin natin ang ating emosyon. Diba? Pero wag tayong maging emotional. Dapat laging gamitin natin yung katotohanan. Kasi pabago-bago ang ating nararamdaman. Let us not depend on our emotions, because the enemy depends on it. And another thing demons operate is in our mind, not just in our emotion, but in our mind. Diyan talaga tayo ina-attack. Laging sinasabi naririnig natin that the battle is in the mind. Di po ba? So, nandyan yung mga nangyayari, yung mga doubt, mga pagdududa natin, pag-aalinlangan diyan sa mind. Andyan yung tinatawag nating unbelief, yung hindi paniniwala, andyan sa mind. Andyan din yung mga maling pangangatwiran. Andyan din yung mga pagmamataas. Diyan sa mind natin yan, mga batid.
Kaya yan ang inaabangan naman ng kaaway sa atin. At dyan tayo ina-attack ng kaaway. Kasi dyan umiiral. Okay? Yung pride. Dyan umiiral yung pagmamataas. Dyan umiiral yung mga maling pangangatwiran. Dyan umiiral yung mga pagdududa. So, kaya kapag umiiral na yung pagmamataas, pag-aalinlangan, pagdududa, ayan, atak ang kaaway sa atin. Okay? Kaya, meron tayong mga armor of God, di ba? Yung sa emotion, anong kailangan natin sa emotion? Matatandaan ninyo, di ba? Kailangan natin yung shield of faith. Kaya i-cover natin, ilalagay natin dyan. Okay? O kaya naman, pwede na yung sinatawag natin breastplate of righteousness. Ayan, panangga natin yan. Nilalagay natin sa dibdib yun eh. Nandyan yung damdamin natin, emotion, diba? So, pag ina-attack naman tayo sa ating mind, ano ang kailangan natin? Helmet of salvation. Kasi dyan nga tayo ina-attack ng kaaway. Kaya don't forget that to wear breastplate of righteousness for your emotional problem. And mind battle, you need to wear helmet of salvation. Okay. Now, the third thing na nakagagawa ang kaaway sa buhay natin, sa dila natin, in our tongue. Kasi very influential ang dila, di ba, yung sinasabi natin. So, dyan tayo kasi nakapagsisinungaling. Nakakalungkot yan. Minsan kahit Kristiyano na, nakapagsisinungaling pa rin tayo, mga kapatid. Kaya kapag wag natin mamaliitin, ha, walang white lies, walang black lies, red lies, kahit ano pang kulay yan, mga kapatid. Kasinungalingan pa rin yan, mga kapatid. Kaya, huwag tayo nagsisinungaling kasi kapag tayo ay nagsinungaling, ang sabi ng Bible, ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. Huwag mong maliitin ang pagsisinungaling, mga kapatid. Kahit maliit na bagay lang yan, nagsinungaling tayo, kasinungalingan pa rin yan. Kapag tayo nakapagsinungaling, nakagagawa ang kaaway sa buhay natin. So nagagawa niya yung plano niya sa John 10:10. Parito siya upang magnakaw, magwasak at pumatay. So ibig sabihin, nagagawa niya magnakaw. Na ibig sabihin, dapat pagpapalain ka na ng Diyos, answered prayer ka na dapat, di ba? Nagkaroon ka ng emotional problem. Halimbawa, nagkaroon ka ng hinanakit, tampo, yan, di ba? Kaya naman sa isip natin, nagkaroon ka ng pagdududa, pag-aalinlangan. Tapos sa pananalita natin, nakapagsinungaling tayo. Ayun. O kaya naman, hindi lang pagsisinungaling. Ito, ingatan natin to yung masasakit na pananalita. Kapag nakakapagsalita na tayo na nakakasakit, kaya inaabangan ng diablo yan kasi dyan ang gagaling sa dila yan. Maliit na bagay, bahagi ng ating katawan, pero mapinsala yan. At sabi na kapag nakapagsalita ka na, mahirap mo nang bawiin yan, mga kapatid. So it takes time para mabawi mo yung sinabi mo. Tapos dyan din sa dila natin, dyan tayo nakakapagsalita ng mga sumpa. So inaabangan ng kaaway yan. Okay? At ano pa, yung ito naman sa mga gawa natin. Okay? Yung emotion, yung mind, and tongue, minsan hindi nakikita yan. Pero ito yung mga nakikita namang ginagawa natin, mga kapatid. So ingatan din natin, siyempre, yung tinatawag nating occultism. Kasi minsan tayo, naniniwala yung may Kristiyano, naniniwala pa rin sa mga horoscope, mga sabi-sabi, mga ganyan, mga kasabihan ng matatanda, mga ganyan.
Iwasan natin yung mga ganon, mga kapatid. Okay? Do not compromise, ika nga. Mga gawang masama, halimbawa, immorality. We love people, ganun din ang Diyos. Pero yung mga actions natin, halimbawa, yung mga homosexual, diba, yung fornication, adultery, any lust, mga kapatid. Kapag tayo na-involved dyan, nandyan ang kaaway, madali niyang magagawa, yung tayo ay kanyang nakawan. Ano yung ninanakaw niya sa atin? Blessing. Dapat answered prayer ka na. Dapat pinagpala ka na ng Diyos. Naudlot pa yun. Bakit? Kasi nga na-involved tayo sa mga bagay na hindi natin dapat maramdaman, isipin, gawin, at sabihin. Kaya ingatan natin yan. Yung nararamdaman mo, yung iniisip mo, yung sinasabi mo, yung ginagawa mo. Ingatan mo yan kasi nakabantay ang kaaway dyan, mga kapatid. Sabi, he's like a roaring lion. Naghahanap ng mga pagkakamali natin, nag-aantay no, tayo magkamali, nag-aantay na tayo ay magkasala. Okay? So, at kapag tayo ay naroon na at ang kaaway ay nakagawa, alam nyo na ang nagiging manifestation niyan, number 1, yung unfaithfulness. Hindi tayo nagiging tapat. Kaya mapapansin mo, hindi ka na nagiging consistent. Yung pagdidevotion mo, yung pagdalo mo, lahat ng gawain patungkol sa Panginoon. Hindi na tayo nagiging faithful sa pagbibigay, hindi na tayo nagiging faithful yan. Natitigil lahat ng mga ginagawa mo para sa Panginoon. Yung pagdalo ng gawain, madali na natin tanggihan ngayon yan, mga kapatid. Diyan mo naman malalaman kapag nandyan na ang kaaway sa buhay mo. May mga manifestation yan. All the spiritual things will stop or will become inconsistent. Diyan mo malalaman na dati naman faithful ka, dati naman lagi kang dumadalo, dati naman nandun yung desire mo, lagi mong ginagawa. Ngayon, may mga excuses ka na. Kaya madalas, okay, hindi lang nagkakaroon ng mga excuses. Dati naman, no excuse. Diba? Ngayon, ang dami mo ng excuses. Madali ka na magtampo. Madali mo na makita yung mga mali. Yung problema, yun na lagi ang focus mo. Nahihirapan ka nang maintindihan ng mga bagay-bagay sa buhay mo. You have this inability to understand. Ito pa matindi, mga kapatid. Wala nang kagana-gana ang iyong spiritual life. Oo. Meron ka nang tinatawag na spirit of sleep. Antukin ka na, mga kapatid. Mapapansin mo, di mo napapansin pa nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ba't inaantok ka lagi? Pag mga gano'n na, mga kapatid, pag nasa gawain ka, inaantok ka lagi. Basta lahat ng pag-spiritual na bagay, tapos inaantok ka. No, there's something wrong. Pero pag hindi naman spiritual na bagay, hindi ka naman inaantok. Nagising ka. Those are the manifestation, mga kapatid. Hindi na tayo nagiging faithful. We have so many excuses. Ang tawag ko dyan, pride. Pag marami ka ng dahilan, pag marami ka ng excuse, mga kapatid, ibig sabihin pride na yan. Tapos yung failure to do your responsibility. Yung meditation mo, hindi mo na nagagawa, nagiging madalas na yan. Yung pagdala mo sa mga gawain. Tapos mainitin ang ulo mo, madali kang mainggit, madali kang mairita, madali mong makita yung problema, puro problema at hindi mo na makita ang solusyon. Because you have this inability to understand. At pagkatapos, wala nang gana yung spirituality mo. See? So, but the good news is this, no matter what, okay, na nagagawa sa'yo ng kaaway, you can break them through the power of the cross of course, by applying the blood of Jesus.
Kaya next, okay, tomorrow, we're going to start about the blood of Jesus. Amen? So, praise the Lord. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. So, in-inform ko lang kayo about the works of the enemy. So, you can be aware of that. Okay, glory to God. So, what are we going to do? Let us pray. Lagi na natin gagawin, isuot ang armor of God. So, yan mo lang gawin natin, mga kapatid. Then after that, a minute prayer. Right? Let's pray. Lord, salamat po, Panginoon. Sinusuot namin ang helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the word of God, the belt of truth, and the sandals, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos.